Kumusta mga giliw kong taga-subaybay? Minsan pa ay naritong muli tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko na naway abutan kayo ng pagtatanghal na ito na lagi pong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Minsan sa buhay natin, ang isang simple at karaniwang araw ay hindi natin inaakalang magiging isang kakilakilabot pala na tagpo. Halina't ating tunghayan ang tampok nating kwento sa pagkakataong ito na pinamagatan po natin Huling Biyahe. Si Nina ay isang sales lady at namamasukan dati sa isang malaking mall sa Lagro, Fairview. Ngunit nalipat siya sa branch nito sa Makati nang maglib ang kasamaan dahil sa buntis ito. Dati ay di hamak na mas malapit ang kanyang biyahe dahil nakatira lamang siya malapit sa may groto. Pero nang malipat siya sa Makati, ay halos 4 na oras ang inilalaan na niya para sa kanyang biyahe. Kaya naman kahit 10:00 ang karaniwang pagbubukas ng mall, maaga pa ay umaalis na siya sa kanila. At sa pag-uwi naman ay halos madaling araw na siya dumarating sa kanila. Halos sa araw-araw ay ganito ang karaniwan niyang gawain. At para sa kanya, mas napapagod pa siya sa biyahe kaysa sa mismong trabaho niya bilang sales lady sa mall. Biyernes noon at tulad ng dati ay maaga siya naghanda para pumasok sa trabaho. At nung araw na yon, sa kabila ng maaga niyang pag-alis sa kanila, ay muntik pa rin siyang mahuli sa trabaho dahil sa matinding traffic sa EDSA. Nung nasa selling area na si Nina ay wala namang naging kakaiba. Naging simple at karaniwan pa rin ang araw na yun para sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga oras at ilang sandali pa ay uwian na naman. Nang palabas na siya ng mall at maglalakad papunta sa sakayan ng bus doon sa EDSA, ay naisip niyang sasabak na naman siya sa isang mahaba at nakakainip na biyahe dahil sa matinding traffic. Idagdag pa dito ang siksikan sa loob ng bus na halos magpalitan at magkahawaan na kayo ng amoy. At ang mga nakaiiritang lalaki na siting-priting nakaupo at tila walang pakialam kahit na may nakikitang mga babaeng nahihirapan na nakatayo, na hindi tulad ng mga nagdaang panahon na ang mga lalaki ay mataas ang paggalang at respeto sa mga babae at matatawag natin na gentleman. Pagdating ng kanilang bus sa may sandigan ay marami ang nagsibabaan. Nang tingnan niya ang kanyang orasan ay nakita niyang pasado 12:00 na. Kaya naman panay na ang hikab ni Nina. At pagdating sa may SM Fairview, marami muli ang bumaba. At dahil sa antok na nararamdaman, ay hindi na niya naisipan at nagawang lumipat pa sa unahan. Nanatili siya sa likod na bahagi ng bus at kitang-kita niya ang kabuuan nito. At napansin niyang 2 na lang pala silang pasahero at kapwa babae. Muli niyang iniyuko ang kanyang ulo sa sandalan ng nasa unahan niyang upuan at muling ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit gising ang diwa niya. At naramdaman niyang pinatay ang ilaw ng bus. Hindi na ito bagong bagay kay Nina, sapagkat karaniwan ang ginagawa ito ng mga bus driver at konduktor. At patuloy na bumiyahe ang bus. Maya-maya, naramdaman ni Nina na huminto ito.
Kaya mula sa pagkakayuko ay iniangat niya ang kanyang ulo at sumulyap sa labas ng bus. Napansin niya na nandoon pala sila sa parte ng daan na kung saan madilim at wala halos ilaw. Narinig niya ang pag-uusap ng konduktor at ng mga taong nasa labas ng bus. Narinig niya ang sabi ng konduktor na pag-garahin na sila. Narinig naman niyang sumagot ang kausap nito na dyan lang daw sila sa unahan at magbabayad naman. Dahil sa pagpupumilit ng lalaki ay napapayag din ito ang konduktor sa huli at naramdaman niyang pinaakyat na ang mga ito ng konduktor. Hindi nagtagal habang nakayuko ang ulo at nakapikit ang mga mata ay narinig ni Ninya ang komosyon doon sa unahang bahagi ng bus. Kaya't maingat at pasimpleng sumilip si Ninya sa gilid ng upuan at naisip niya na mayroong hold up na nagaganap. Kitang-kita ni Ninya na nakikipagbuno ang driver at ang konduktor sa tatlong lalaki, samantalang ang isang babae na kasama ng mga lalaki ay sinusugod naman ang kasama niyang pasaherong babae. Habang nakikipagbuno ang mga ito, gustuin mang sumigaw ni Ninya ay nanatili na lamang siyang tahimik at itinago niyang mabuti ang kanyang sarili sa likod ng upuan sa likuran ng bus. Ang isang naging kapansin-pansin para kay Ninya ay ang pagsigaw ng konduktor at driver maging ng pasaherong babae ng salitang aswang-aswang habang nakikipagbuno ang mga ito. Dahil dito ay muling napasilip si Ninya at napansin niyang hindi tulad sa isang normal na tao ang mga ikinikilos nito. Para itong mga mababangis na hayop, maging ang mga tunog na nililikha nila ay hindi tulad ng sa tao. Lalo pang bumilis ang kabog na nararamdaman niya sa kanyang dibdib nang makita niya ang mukha ng isa sa mga ito. Noon lamang siya nakaramdam ng matinding takot. Ngunit nang makita niya ang babaeng pasahero na kinukubabawan na ng babaeng aswang ay nakaramdam siya ng awa at tila nakahugot siya ng lakas dito. Kaya nang makita niya ang dalawang tubo sa ilalim ng upuan ay agad niyang dinampot ito at sumugod. Paulit-ulit niyang hinampas ito. Iniabot niya rin ang isang tubo sa konduktor. Mabilis na hinatak papalayo ni Ninya ang babaeng pasahero. Samantala, nakuha na rin ng driver ang kanyang tubo na nakalagay sa gilid ng kanyang upuan. At tulong-tulong nilang inaambahan at iwinawasiwas ang tubo sa mga ito. Lalo pang nahintakutan si Ninya nang makita niya ng malapitan ang mga itsura nito. At kahit pa may hawak silang mga tubo, ay hindi natitinag ang mga ito at tila naghihintay lamang ng tamang panahon para sumugod. Nang biglang maaninaga nila ang ilaw ng isang patrol car, kaya nabulabog ang mga ito. Mabilis na nagsilabas ng bus at nagsitakbo. Ngunit hindi naman huminto ang nasabing patrol car, kaya mabilis na isinara ng driver ang pinto ng bus at mabilis na pinaandar ito. Nung umaandar na ang bus ay doon pa lamang napansin ni Ninya ang mga sugat na tinamo nilang tatlo. May kalaliman ang mga sugat nila sa braso. Ang babaeng pasahero na kasama niya ay napansin niyang tila may kagat pa sa kanyang balikat at malakas ang pagdurugo nito. Kaya't napagkasunduan nila na dumiretso sa pinakamalapit na ospital. Ang pagpapahalaga sa buhay at ang pagmamalasakit sa kapwa kung minsan ay siyang nagbibigay sa atin ng tapang at lakas ng loob. Kahit pa sa gitna ng panganib at nakaambang kapahamakan upang pagtagumpayan ang takot at harapin ito. At dyan po nagwawakas ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Sana ay muli niyo pong nagustuhan at naway patuloy niyong subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga totoong kwento ng kamag-anak. At bago po tayo tuluyang magpaalam,
ay bibigyan daan po natin ang kahilingan ng isa po nating masugid na taga-subaybay. Binabati po natin si Mr. Topper Rances. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsubaybay.